Sample problem on 3D4 system. So, basahin natin yung sample problem natin. Determine the coordinate direction angles of force F1. So, ito yung figure natin. Meron tayong dalawang forces, F1 and F2. So, F1 is 600 Newton. Tapos, ito yung given ng mga directions niya with respect to X, Y, and Z. And F2 naman is 450 Newton. In this particular sample problem, isa lang yung pinapa-analyze natin, no? Yung F1 lang, which is the 600 Newton. Tapos, ito yung axis natin. We have the X. Ito yung papunta dito, direction dito. And Y is nandito naman. And then Z is the vertical na axis. No? So, ang pinapahanap sa atin dito is coordinate direction angles. Ito yung mga formula na gagamitin natin. No? For alpha, beta, and gamma. So, yung alpha is representing the direction angle along the x-axis. Tapos, Y naman si beta. Tapos, Z si gamma. So, kung makikita natin dito, meron tayong FRX. So, FRY and FRZ. So, yan yung tatlong components along the three axes natin, X, Y, and Z. Tapos, FR naman, yun yung resultant force. So, given na si FR, which is equivalent lang dito sa F1 equals 600 Newton. So, ang hahanapin lang natin talaga dito ay yung components natin along the X, Y, and Z na axis. So, ang gagawin natin dito, i-breakdown natin yung 600 Newton into the three components. Simulan natin with the F1X. So, si F1X, kung titingnan natin dito sa figure natin, kailangan muna nating ilagay yung component natin sa XY na plane. So, yung XY na plane is yung plane dito, no? So, ito yung XY na plane. Yun, yung space na yan. So, ilalagay muna natin si F1 dyan sa plane na yan. Tapos, saka natin siya kukunan ng dalawang components. So, makikita natin dito, dalawang components natin for X and Y. So, ito yung X. Gagawin natin ganyan, no? Along the X-axis. Tapos, si Y naman along the Y-axis. So, yan yung plane na sinasabi natin kanina. Tapos, ito yung dalawang components. So, this one is F1X. Dito natin ilagay, no? So, F1X. Tapos, ito naman si F1Y. Yan. So, para malagay natin si F1 dyan sa plane na yan, kailangan natin kunin yung component niya para sa plane na yan, which is just equivalent dito sa 4 tsaka 5 na yung nakalagay na triangle. No? So, similar triangles lang naman yung gagawin natin. Bale, itong maliit na triangle na yan, ito, similar triangles natin with the bigger triangle na ito. First na gagawin natin is lalagay muna natin siya sa XY plane. Yung similar triangles na sinasabi natin kanina, para siya magiging ganito, no? F1X prime. Prime na lang ilagay natin para hindi siya maano. Kasi hindi pa to yung final na F1X talaga, no? Tapos meron tayong F1 is just equivalent to 4 over 5. Tapos ilipat natin sa kabila si F1. Ang magiging equation natin ngayon dito para sa XY plane is we have 4 over 5, no? 4 over 5 of 600 Newton. So, yun yung F1. Tapos, since sa F1X ay yung nandito sa 30 degrees na adjacent, cosine siya ng 30 degrees. Yan. So, yan na ngayon yung F1X natin. Tapos, si F1Y naman, pareho lang. No? Ilalagay muna natin siya dito sa plane natin, which is equivalent pa rin siya sa 4 over 5. Kasi parehong plane lang naman yan. So, that's 4 over 5 of 600 Newton. Pero ngayon, yung F1Y natin is opposite na siya ng 30 degrees. So, that's sine 30. No? Sine of 30 degrees. Tapos, sa Z naman, since walang angle na nakalagay, pero meron tayong component along the vertical. No? Z, which is just equivalent dito sa 3 over 5 naman na values natin. No? Pag magsisimilar triangles tayo. Siya kasi yung nakatayo, no? Yung vertical na, yung 3. So, mali pala ito, no? Dapat, yan, F1Y. Kasi, yun na yung F1Y na component, yan. And then, for F1Z, since wala naman siyang angle na binigay, so hanggang sa lang siya, no? Paglagay dun sa plane, yun na yun yung Z component natin. So, that's equivalent to 3 over 5 of 600 Newton. Yan. Newton din to, no? So, dito na lang natin nalagay. Nalagay kasi natin dun sa eto, so nilagyan na lang din natin. So, wala siyang sine, cosine, no? Kasi wala namang angle na given. So, yan, i-evaluate natin dito sa calculator yung tatlong values na yan. So, ito na ngayon yung F1, X, Y, and Z natin na gagamitin natin mamaya para makuha natin yung mga coordinate direction angles natin.
So for F1 X, dito tayo sa calculator natin. That's 4 times 600 divided by 5 times cosine of 30. That's 415.69. So 415.69 Newton. And then for F1 1y naman, that's 4 times 600 divided by 5 times sine of 30 degrees. So that's 240 Newton. And for F1Z, that's 3 times 600 divided by 5. Yan na, no? Wala na siyang sine or cosine. So that's 360 Newton. Okay? So ito na yung mga gagamitin natin, no? Para dito sa alpha, beta, and gamma natin. Madali lang naman, no? Arc cosine lang. Cosine negative 1. So para sa, alpha, so alpha, or gawin na lang natin yung alpha talaga na, no? Para alpha, yan. That's cosine of negative 1 of 415.69 divided by 600. So we have alpha equals cosine negative lang, no? So that's ganyan. And then we have 415.69 divided by 600. That's equivalent to 46.14 degrees. Oops, ayusin lang natin yung pagkasulat. Medyo mahirap magsulat kapag dito sa, That's 46.15. Round off na natin, no? Dito naman sa beta. So we have beta equals cosine negative 1 of 240 divided by 600. That's beta equals, you have shift cosine of 240 divided by 600. That's 66.42. 66.42 degrees. Tapos si, naman, gamma, that's equivalent to cosine of negative 1 ng 360 divided by 600. Gamma is equivalent to, that's shift cosine, 360 divided by 600. Yan, that's 53.13 degrees. So, double check lang natin yung mga figures natin, lalo na yung direction, no? So, we have F1x is positive kasi papunta sa, medyo mali tayo dito sa F1y, no? Kasi ito pala yung positive natin na y. Take note, ito yung positive na y, and then ito yung positive na x. Ito naman yung positive na z. So, dito F1x is a positive na value. Tama naman yung nakuha natin sagot. Pero yung F1y natin, it's a negative na value, no? Kasi papunta siya sa kabilang direction ng positive natin. So, therefore, ang F1y natin is a negative, no? Negative yung 240 natin, 240 Newton, that's a negative. So, yung negative dyan is directional lang. So, ibig sabihin yan, yung beta natin, yan, yung beta is magiging negative. Tapos, yun, magiging iba na yung value ng beta, no? So, yun. Ito, papalitan natin. Dito tayo sa calculator ulit. That's shift cosine of negative 240 divided by 600. Uy, that's yun, 113.58, no? So that's 113.58 degrees. Tapos alpha naman is 46.15, that's positive. Ito naman is beta, no? Which is kabila siya papunta. And then we have gamma, which is 53.13 degrees. So, kailangan i-box natin yung final answers natin. So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem na to. Ang medyo nakakalito lang talaga na part is yung pagkuha ng mga force components natin along the y and x axis. So, titingnan nyo lang, no? Saan yung plane na merong angle na given. So, yun yung mga kailangan mong gawa ng cosine tsaka sine, no? Pag wala namang binigay na angle dun sa plane, kunwari dito sa figure or sa force 2 natin, nandito naman yung angle natin sa YZ na plane. So, therefore, yung Y tsaka Z na component, sila naman yung gagawa natin ng mga cosine tsaka sine na 45 degrees. Yun, para dun sa F2. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem na to. And yun, again, thank you for always watching our tutorial lessons. And see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.